Sa inyo, welcome na naman sa another adventure here in Lizea's Adventure. For today's video, tayo ay magti-t-shirt printing. So for today's DIY adventure, yung gagamitin natin is yung transfer paper for light colors. Ayan siya. And then, kakailanganin din natin ng iron. Dahil wala tayong heat press, yung normal na iron, pwede na yan. So, before we start, mag-disclaimer lang po ako. Ako ay hindi professional at ito ay isa ko lang hobby na gumawa ng mga DIY. So, wag na natin patagalin at eto na. Dito nagprint na ako sa papel at ginugupit ko na lang yung mga excess na na papel para hindi naman pangit tignan pag nadikit na sa t-shirt natin. Tapos, pag ganyan, gugupitin mo lang yung excess. At dapat yung pag-print nyo is naka-mirror na siya para paglapat nyo sa papel, saktong-sakto yung kuha niya. Paglapat pala sa t-shirt. So, bali, nakita ko lang ang paggawa nito sa mga social media like sa Facebook, kung paano nila ginagawa. At parang na-curious din ako. Parang ang dali lang. Kaya sabi ko, magaya nga. Kaya eto, ayan, tinry kong mag-print din sa aking t-shirt. Bale, bumili lang ako sa online ng transfer paper. At yan na, yun lang naman ang kailanganin natin. Hindi na masyado pang maraming kailangan. Kaya, tinry ko na din. Let's see kung makakaya natin gawin yung pag-print din sa t-shirt o diba, pag nagawa natin to, pwede na tayong mag-business ng printing t-shirt. So, sa mga may tanong, feel free to comment down below at let's try to sasagutin natin yung mga tanong. Kasi kahit ako, curious din ako sa paggawa na ito. But since ito na, nagawa ko siya and i-share ko din yung mga experiences ko sa mga paggawa na ito. So, bukod nga sa papel at ang isa pang kailanganin is yung ironing board at yung iron ninyo. Yung normal na pang plancha ng damit. Basta wag lang yung steam iron ha. Yung walang steam iron ang gagamitin ninyo. Kasi hindi pwede sa basa ito. Para lumapat ng husto yung picture sa t-shirt natin. At yun lang. Kailangan nyo lang siyang, basta later on, I will explain kung paano siya i-iron. Ayan. Tatapusin muna natin yung paggupit and then proceed na tayo sa next na gagawin natin.
So, ayan na, ganyan na siya. Since naka-mirror din yung phone ko, saktong-sakto yung view ng picture. Makikita nyo, mababasa at makikita nyo talaga siya. But, kung in actual, yung pagka-ano niyan is baligtad since mirror ko nga siyang pinarin. So, kuha na tayo ng t-shirt natin. Ito yung luma ko lang t-shirt. Pag-practicean natin ito. So, ayan, inayos ko muna sa ironing board ko at sinukat ko kung saan siya ididikit banda. Ganyan siya, So, paplansyahin muna natin yung t-shirt para makuha yung gusot at para hindi crumpled yung pagdikit ng sticker mamaya dahil flat na yung t-shirt natin. So, ayan, binaligtad ko lang yung picture at dinikit ko na dyan. Ayan, ganyan. So, in-iron ko lang siya ng nasa gitna lang yata yan. Number 4 yung yung sa settings ng iron ko. Ayan. Dahil siya, medyo mainit na, nilagyan ko na lang ng bond paper para hindi dumikit yung iron sa damit ko. So, ganyan lang, i-iron lang natin ng husto para dumikit talaga yung yung picture natin sa t-shirt at hindi ma-peel off ba. Ayan, ganyan siya. Actually, hindi na nga kailangan ng papel pero since dahil parang takot na dumikit yung plancha sa damit ko. Kaya nilagyan ko siya ng papel. Pero since naman, hindi na siya kailangan actually. Na nandun na sa instructions niya na pwede mo lang siyang ilapat ganyan. Tapos wag kayong magtataka na magkukulay brown, parang magkulay brown yung papel. Normal lang po yan dahil sa init. Pero wag kayong mag-alala. Ayan. In-iron ko lang ng husto para dumikit talaga siya. Tapos, ganyan lang. Kita nyo, parang nag-brown yung papel, ganyan talaga siya. Minsan may parang, smoke pa. Pero, hindi naman siya ganun talaga na masusunog na ang, normal lang daw siya sa ganun. So far sa mga nakikita kong videos na gumagawa din ng ganyan. Ayan. So, I think okay na yung pagpaplansya ko. Antayin na lang natin na mag-cool down siya. At yung sunod, i-iron na din pala natin yung isa pa. Yung bacolod na text. Ayan. Pinlansya ko lang din muna at ganyan. Ididikit lang siya sa ilalim. So, kayo na bahala sa design nyo. Basta ganyan lang siya. 'Di ba? Actually, napakadali lang niya talagang gawin. Ikaw na lang bahala kung paano mo gagawin. Yung mga ganyan-ganyan ba? Yung kung gaano kainit. Yung Basta mas mainit, mas maganda. Para lapat na lapat talaga. Yung pictures sa t-shirt. Ayan. Idiin lang din ng konti para lumapat din ng husto. Napakadali lang talaga guys gawin. At kahit ako nga natutuwa ako nung ginagawa ko to eh. So, ayan, I think okay na. Aantayin na lang natin na mag-cool down siya. Sabi sa instruction, kung gusto mong medyo glossy yung picture na lumapat sa t-shirt mo, antayin mong lumamig o mag-cool down yung picture bago mo siya bago mo tanggalin yung papel na nasa itaas. And if gusto mo namang medyo matte lang, so kahit na mainit, pwede mo na siyang tanggalin. Ganyan lang siya. Medyo mahirap lang siya tanggalin dahil syempre may maraming maliliit na pictures. Pero once na natanggal niyo na, ayan, very satisfying lang talaga siya. Pag
yung diretso lang yung guhit niya, yung linya ng pagkat niya. Very satisfying tanggalin yung papel, guys. Ayan. Medyo mahirap lang siya dahil syempre maraming maliliit na ginupit-gupit. Pero so far, okay siya. O, diba? Tignan nyo. May picture na tayo sa t-shirt. Ang ganda. At yan, tatanggalin na rin natin yung isa pang papel. O, diba? Napakadali lang siyang gawin. Ayan, o. So satisfying magtanggal. Ayan na siya. And the final outcome. O, diba? Madali lang. Kahit sino pwedeng gawin. Kahit na iron lang, normal na iron, pwede siya. So, I hope you enjoyed this video. Thank you for watching. Bye-bye!